Darating ang araw na lahat ng tao, ikaw, ako, at lahat ng nabuhay sa mundo ay haharap kay Jesus. Hindi na siya kaibigan, hindi na siya guro sa mga panahong ito, kundi siya na ang hukom. At siguradong darating ang araw na yun at hindi maiiwasan. Sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, ayon sa Biblia, mamamatay ang tao isang beses at pagkatapos nito ay haharap siya sa paghuhukom. Ibig sabihin pagkatapos ng buhay dito sa mundo, may kasunod na pagsusulit at ito ang paghuhukom ng Diyos. Pero ito ang hindi alam ng marami. Sa araw na yon may tatlong tanong na itatanong sa iyo si Jesus. Hindi random, hindi hula, hindi base sa religion o sa sinasabi ng tao. At ang magiging sagot mo sa mga tanong na yon ang magpapasya kung saan ka pupunta, kung sa langit ba o impyerno. Kaya mahalagang maintindihan mo ito. Ang Judgment Day ay hindi kwento lang. Hindi pelikula, hindi panakot, ito ay totoo at siguradong mangyayari. Sinasabi sa Romans chapter 14 verses 10 to 12, ayon sa Biblia, lahat tayo ay tatayo sa harap ng Diyos at magbibigay ng paliwanag tungkol sa sarili nating buhay. Lahat, walang exception, kasama ang bata at matanda, mayaman at mahirap, sikat at ordinaryo. Sa Revelation chapter 20 verse 12, sinabi na may mga aklat na bubuksan. Ang mga aklat na yon ay parang record ng buhay mo. Nandoon ang ginawa mo, sinabi mo, pinili mong gawin. At kahit yung mga bagay na akala mo ay walang nakakita. At hindi lang titingnan ng Diyos ang ginawa mo, titingnan din niya kung bakit mo ito ginawa. Sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ayon sa Biblia, lahat tayo ay haharap kay Kristo para malaman kung ano ang nararapat sa bawat isa. Sa araw na yon wala nang itatago, wala nang palusot, wala nang dahilan. Ikaw lang at ang Diyos. At tandaan mo ito, sa paghuhukom, hindi unang itatanong ni Jesus kung mabait ka ba o kung marami kang ginawa na maganda. Hindi doon magsisimula. May mas mahalagang tanong na mauuna at yun ang dapat mong malaman. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Sa araw ng paghuhukom, hindi magsisimula si Jesus sa mahirap na tanong. May itatanong siya na sobrang personal. Ito ang unang tanong ng Diyos sa iyo. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Hindi ito tungkol sa kung member ka ng church, kung gaano ka ka-active sa religion, kung ilang Christian event ang pinuntahan mo o kung gaano mo kabisado ang Biblia. Hindi rin ito tungkol sa itsura mo sa harap ng ibang tao. Ang tanong ay tungkol sa relasyon mo kay Jesus. Direkta, personal, walang palusot. Sabi ni Jesus sa John chapter 3 verse 18, ayon kay Jesus, ang naniniwala sa kanya ay hindi hahatulan, pero ang hindi naniniwala ay hinatulan na. Simple lang ang ibig sabihin. Nanampalataya ka ba kay Jesus o hindi? Hindi sa kwento lang. Hindi dahil sabi ng magulang mo. Hindi dahil Kristiyano ang pamilya mo. Ikaw mismo, personal. Mas malinaw pa sa 1 John chapter 5 verse 12. Ayon sa Biblia, ang may anak ng Diyos ay may buhay. Ang walang anak ng Diyos ay walang buhay. Ibig sabihin, meron kasi Jesus o walang gitna, walang halfway. At sa John chapter 14 verse 6, sinabi ni Jesus, ayon kay Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa akin. Kaya kapag tinanong ka ni Jesus ng, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi niya tinatanong, active ka ba sa church? Mabait ka ba? Marami ka bang ginawa? Ang tinatanong niya ay, tinanggap mo ba ako? Nagtiwala ka ba sa akin? Sinunod mo ba ako? Ibinigay mo ba ang buhay mo sa akin? Ngayon tingnan na natin ang tatlong karaniwang sagot ng mga tao at kung ano ang magiging sagot ni Jesus sa bawat isa. Unang sagot ng marami, sinubukan kong maging mabuting tao. Ito ang pinakakaraniwang sagot sa buong mundo. Sinasabi ng iba, mabait naman ako. Nagbigay ako sa charity. Hindi ako kriminal. Ginawa ko ang best ko. Pero ganito ang sasabihin ni Jesus. Hindi kayang bayaran ng mabuting gawa ang kasalanan. Ang dugo ko lang ang nakapagbayad. Sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23. Ayon sa Biblia, lahat ay nagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, walang perpekto, walang sapat, walang kayang bumili ng langit. Ang kaligtasan ay hindi premyo sa effort. Ito ay regalo ng biyaya ng Diyos. Ikalawang sagot ng iba, nag-church naman ako, nag-volunteer ako, nag-serve ako sa ministry, active sila sa church, may posisyon pa nga minsan, marunong magdasal, mukhang banal sa labas. Pero sasabihin ni Jesus, kilala mo ako sa ulo, pero hindi mo ako kilala sa puso.
May religion ka pero wala tayong relasyon. At dito maraming nagkakamali. Ito ang klase ng taong binanggit ni Jesus sa Matthew chapter 7 verses 22 to 23. Sabi ni Jesus, ayon kay Jesus, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Lord, Lord, hindi ba gumawa kami ng himala sa pangalan mo? Pero sasabihin ko sa kanila ng malinaw, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Ibig sabihin nito, posibleng active ka sa church pero hindi ka kilala ni Jesus. Mahalagang maintindihan ito. Ang paggawa ng Christian activities ay walang saysay kung wala kang tunay na relasyon kay Kristo. Ang alam mo si Jesus ay hindi pareho ng kilala mo si Jesus. Ang pag-serve sa pangalan niya ay hindi pareho ng pagsuko ng buhay mo sa kanya. Ngayon may isa pang sagot at ito ang tamang sagot. Ito ang taong nagsasabing tinanggap kita bilang tagapagligtas ko. Ito ang sagot na ikinagagalak ng langit. Ang taong ito, alam niyang siya ay makasalanan. Alam niyang kailangan niya ng awa ng Diyos. Alam niyang si Jesus lang ang kayang magligtas. Hindi siya umasa sa mabubuting gawa church attendance posisyon galing sa Biblia. Umasa siya sa krus ni Jesus. At sa taong ito sasabihin ni Jesus, magaling tapat kang lingkod, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ganito ang itsura ng kaligtasan. Hindi pagiging perpekto paramihan ng gawa pabaitan, kundi personal na pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Kaya hayaan mong itanong ko ito sa iyo ngayon. Kung si Jesus ay nasa harap mo ngayon, tumingin siya sa mga mata mo at tinanong ka, ano ang ginawa mo sa akin? Ano ang isasagot mo? Ituturo mo ba? Mabubuting gawa mo? Pagpasok mo sa church? Kaalaman mo sa Biblia? O masasabi mo ba ng payapa ang puso mo? Panginoon, tinanggap kita. Nagtiwala ako sa iyo. Ikaw ang Panginoon ng buhay ko. Dahil iyon lang ang sagot na hinahanap niya. At iyon lang ang sagot na may buhay. At kung hindi ka sigurado ngayon, kung nag-aalinlangan ka o tahimik ang puso mo, may oras ka pa. Habang humihinga ka, bukas pa ang paanyaya ni Jesus. Hindi siya dumating para hatulan ka. Dumating siya para iligtas ka. Namatay siya para kapag dumating ang araw na ito, makatingin ka sa kanya at masabi mo, ibinigay ko sa iyo ang buhay ko. At pagkatapos masagot ang unang tanong, lilipat si Jesus sa ikalawang tanong. Hindi na ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa kung paano mo ginamit ang buhay mo. Ito ang ikalawang tanong ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Ano ang ginawa mo sa mga ibinigay ko sa iyo? Ang tanong na ito ay tungkol sa stewardship. Ibig sabihin paano mo inalagaan at ginamit ang ipinahiram ng Diyos sa iyo. Kasama rito ang oras mo, talento mo, pera mo, boses mo, isip mo, lakas mo. Tandaan mo ito. Ang buhay mo ay hindi mo pag-aari. Hindi mo pinili ang galing mo, panahon na pinanganak ka, oportunidad na dumating sa iyo. Lahat ng mayroon ka regalo ng Diyos. Ang tanong ay simple. Ginamit mo ba ito para sa Kanya o para lang sa sarili mo? Sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30, nagkwento si Jesus tungkol sa parable of the talents. Isang kwento kung saan may amo may 3 lingkod at binigyan sila ng magkakaibang halaga, hindi pantay. Pero bawat isa ay binigyan ayon sa kaya nila. At doon magsisimula ang susunod na aral. Sa kwento ni Jesus, may 3 lingkod. Ang isa ay binigyan ng 5 talents, ang isa ay 2 talents at ang isa ay 1 talent. Ang talent dito ay hindi lang pera. Ibig sabihin nito ay anumang ipinagkatiwala ng Diyos. Oras, kakayahan, pera, lakas, impluensya. Umalis ang amo. At pagbalik niya, nagtanong siya, ano ang ginawa ninyo sa ibinigay ko? Yung mga lingkod na ginamit at pinarami ang ibinigay sa kanila, ginantimpalaan. Pero yung lingkod na may 1 talent, ibinaon lang niya. Hindi niya ginastos sa masama. Hindi siya gumawa ng kasalanan, wala lang siyang ginawa. At iyon na ang problema. Dahil sa takot at katamaran, wala siyang ginawa. At dahil doon, nawala sa kanya ang lahat. Sinasabi sa Luke chapter 12 verse 48. Ayon sa Biblia, kung sino ang binigyan ng marami, mas marami ang hihingin sa kanya. Simple lang ang ibig sabihin. Hindi ka ikinukumpara ng Diyos sa iba. Hindi niya tinatanong, bakit hindi ka tulad niya? Bakit hindi ka sikat? Ang tanong niya ay, ano ang ginawa mo sa ibinigay ko sa iyo? Sinasabi rin sa Romans chapter 14 verse 12. Ayon sa Biblia, bawat isa sa atin ay magbibigay ng sagot sa Diyos tungkol sa sarili nating buhay. Hindi lang ano ang pinaniwalaan mo, ano ang balak mo, kundi ano ang ginawa mo at paano mo ginamit ang ipinagkatiwala sa iyo. At ito ang mahalaga, hindi lang ano ang itatanong ni Jesus, itatanong din niya ang bakit. Mahalaga ang dahilan ng puso mo. Ginawa mo ba ang mga bagay para sa kaharian ng Diyos o para sa sarili mong pangalan? Naghahanap ka ba ng papuri ng tao o naglilingkod ka kahit walang nakakakita? Tandaan mo ito, hindi lang resulta ang tinitingnan ng Diyos,
pati puso. Kahit maliit ang ginawa mo sa paningin ng mundo, malaki iyon sa mata ng Diyos kung ginawa mo ito ng tapat. Isipin mo ito, may isang tao na sobrang galing, may talento sa music, halimbawa, sumikat siya, naging successful, pero hindi niya ginamit ang galing niya para sa Diyos. Hindi niya itinuro ang iba kay Kristo. Ang galing na yon ibinaon sa ambisyon o takot. Tanong, ano sana ang naging epekto nun sa walang hanggan? Ngayon isipin mo ang isa pang tao. Hindi sikat, tahimik lang ang trabaho, walang nakakakilala. Pero araw-araw, nag-i-encourage ng iba, ipinagdarasal ang katrabaho, mabait sa hindi kakilala, tapat sa bawat pagkakataon. Yan ang tamang stewardship. Yan ang bunga sa mata ng Diyos. Isipin mo rin ang isang ina na nag-aalaga ng mga anak sa paraang ayon sa Diyos. Wala siyang entablado, walang social media platform, walang audience, pero araw-araw hinuhubog niya ang mga puso ng mga bata para sa Diyos. Hindi lang siya nagpapalaki ng anak, nagdidisiplina siya ng mga mandirigma ni Kristo sa hinaharap. At tandaan mo ito, hindi impressed ang Diyos sa pabida. Ang hinahanap niya ay katapatan. May mga taong nagtayo ng malalaking ministry pero nakalimutan ng Diyos sa proseso. At may mga taong nabuhay ng ordinaryong buhay pero yanig ang epekto sa walang hanggan dahil tapat sila sa maliit na bagay. Yan ang ikalawang tanong at yan ang hamon sa bawat isa sa atin. Hindi ka tatanungin ni Jesus kung ikaw ba ang may pinakamalaking talento. Ang itatanong niya ay, ginamit mo ba ang ibinigay ko sa iyo? Ginamit mo ba ang oras mo sa pagdarasal, sa pagtulong sa tao, sa pagmamahal? O nasayang ba ito sa kakascroll, panunood lang, pag-aalala sa wala, kakahabol ng papuri ng tao? Maraming paraan para ibaon ang regalo ng Diyos. May iba, natatakot magkamali, natatakot mapuna, natatakot mabigo. May iba naman, tamad laging sinasabi, mamaya na. Kapag ready na ako, may iba rin. Inuuna ang sarili, sariling pangalan, sariling brand, imbes na ang gawain ng Diyos. Pero sa araw ng paghuhukom, wala nang dahilan. Babalik ang amo at hihingin niya ang bunga. Kaya itanong mo ito sa sarili mo ngayon. Ginagamit mo ba ang ibinigay ng Diyos sa iyo? O ibinabaon mo ito dahil sa takot, katamaran o pagiging makasarili? Naghihintay ka pa ba ng perfect time para maglingkod o ginagamit mo na kung ano ang meron ka ngayon? Tandaan mo ito, hindi mo kailangan ng entablado para maging tapat. Hindi mo kailangan ng mikropono para makagawa ng pagbabago. Ang kailangan mo lang ay pusong handang sumunod, lakas ng loob na gamitin ang ibinigay sa iyo. At pagkatapos itanong ni Jesus ang tungkol sa pananampalataya mo, katapatan mo. May huli pa siyang tanong. Ito ang pinaka-revealing sa lahat. Hindi na ito tungkol sa galing, resulta, performance. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Hindi lang kung ano ang pinaniwalaan mo. Hindi lang kung paano ka naglingkod, kundi kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos na namuhay sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung ang mensaheng ito ay gumalaw sa puso mo, kung napapaisip ka ngayon tungkol sa buhay mo, hinihikayat kitang manatili rito. Manatiling handa, manatiling gising ang puso. Dahil darating ang araw na haharap ka kay Jesus. Ngayon dumako tayo sa ikatlo at huling tanong. Ito ang ikatlong tanong ni Jesus sa araw ng paghuhukom. Paano mo trinato ang maliliit ko? Ang tanong na ito ay lampas sa paniniwala, lampas sa serbisyo. Ito ay tungkol sa tunay na pag-ibig, hindi emosyon lang, hindi salita lang, kundi pag-ibig na may gawa. Pag-ibig na umaabot sa nasasaktan, pumapansin sa hindi napapansin, umaalala sa nakakalimutan, pag-ibig na kamukha ni Jesus. Sa huling paghuhukom, ipinakita ni Jesus ang isang malinaw na eksena, parang pastol na naghihiwalay ng tupa at kambing. At sasabihin niya sa mga nasa kanan, halina kayo, pinagpala ng Ama ko, ang kaharian ay inihanda para sa inyo. Bakit? Dahil nung nagutom ako, pinakain ninyo ako, nung nauuhaw ako, pinainom ninyo ako, nung ako'y estranghero, tinanggap ninyo ako, nung wala akong damit, binihisan ninyo ako, nung ako'y may sakit, dinalaw ninyo ako, nung ako'y nasa kulungan, pinuntahan ninyo ako. Yan ang pag-ibig na hinahanap ng Diyos. At magtatanong ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin ginawa ang mga iyon para sa iyo? At sasagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anumang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga kapatid ko, ginawa ninyo iyon para sa akin. Ibig sabihin nito, kinikilala ni Jesus ang sarili niya sa mga mahihina. Hindi niya sinabi, ginawa mo yun para sa kanila. Ang sinabi niya, ginawa mo yun para sa akin. Kapag tinulungan mo ang isang ulila, isang balo, isang adik, isang pulubi, isang taong walang matirhan, si Jesus ang tinulungan mo.
Kapag binalewala mo sila, binalewala mo si Jesus. Kapag minahal mo sila, minahal mo si Jesus. Ito rin ang sinasabi sa 1 John chapter 4 verse 20. Ayon sa Biblia, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero ayaw mo sa kapwa mo, nagsisinungaling ka. Diretso ang mensahe. Hindi mo pwedeng sabing mahal mo ang Diyos kung wala kang pakialam sa tao. Ang pagmamahal sa Diyos nakikita sa pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga taong walang kayang ibalik sa iyo. Sino ba ang mga tinatawag na maliliit ni Jesus? Sila ang mga ulila, mga batang walang tahanan, walang kalinga, walang yumayakap sa gabi, mga balo. Mga babaeng naiwan mag-isa, pasa ng lungkot at bigat ng buhay, mga dayuhan. Mga taong nasa lugar na hindi kanila, madalas hindi naiintindihan at inaapi, mga bilanggo. Hindi lang nasa kulungan, kundi pati ang mga bihag ng bisyo, takot at hiya. Mga may sakit hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip, damdamin at espiritu. Mga itinaboy ng mundo, mga taong sinabing walang silbi, hindi ka mahal-mahal o sirang-sira na. At malinaw ito, hindi lang tinatanong ni Jesus kung nagbigay ka ng tulong. Ang tanong niya ay, ibinigay mo ba ang puso mo? Minahal mo ba kahit mahirap? Tumulong ka ba kahit walang kapalit? Naglingkod ka ba kahit walang nakakakita? May malaking pagkakaiba ang pagtulong para makita ng tao at pagtulong ng tahimik. May pagkakaiba ang pagmamahal sa nagmamahal din sa iyo at pagmamahal sa taong baka hindi ka kailanman pasalamatan. Madaling mag-post ng kabutihan online. Madaling tumulong kapag may kamera. Pero alam ni Jesus ang ginagawa mo kapag walang nanonood at yun ang mahalaga sa kanya. Ang tunay na pagmamahal, may kapalit na oras, may pagod, minsan abala, minsan sakripisyo. Minsan ibig sabihin nito, pagbukas ng bahay mo, pagbukas ng wallet mo, o pagbukas ng mga bisig mo. Yan ang klase ng pag-ibig na hinahanap ni Jesus. Hindi comfort, kundi compassion. Ibig sabihin malasakit kahit may hirap. Hindi siya humahanga sa dami ng alam mo haba ng Bible verses na kabisado mo. Ang tinitingnan niya ay gaano ka magmahal. Hindi niya binibilang ilang beses kang nag-church, ilang sermon ang napakinggan mo. Ang binibilang niya ay ilang tao ang natulungan mo. Pwede kang magsalita ng ibang wika, kabisado ang Biblia, magturo o mangaral. Pero kung walang pag-ibig, ingay lang ang lahat. Kaya kapag tiningnan ni Jesus ang buhay mo, ano ang makikita niya? Pag-ibig ba? Tunay na pag-ibig, pag-ibig na may gawa. Hindi perpektong pag-ibig, hindi pabida na pag-ibig, kundi pag-ibig na. May malasakit, may sakripisyo, may puso para sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa araw na yon ang paghihiwalay ay hindi sa pagitan ng matalino at hindi, mayaman at mahirap, sikat at ordinaryo. Ang paghihiwalay ay sa pagitan ng mga nagmahal kay Jesus sa pamamagitan ng kapwa at mga hindi. Yan ang tanong. At ang buhay mo sinasagot na ito araw-araw. Paano mo trinato ang maliliit ko? Ang tatlong tanong na ito ay hindi lang para sa iba, para ito sa iyo. Ngayon, kaya huminto muna tayo sandali, mag-isip, magmuni. Ngayong narinig mo na ang tatlong tanong na ito, kaya mo ba silang sagutin ng buo ang loob mo? Una, tinanggap mo ba si Jesus bilang tagapagligtas mo? Hindi lang kilala, hindi lang hinahangaan, kundi isinuko mo ba ang puso at buhay mo sa Kanya? Nagtiwala ka ba sa sakripisyo niya sa krus at hindi sa sarili mong gawa? Ikalawa, ginamit mo ba ang ibinigay niya sa iyo? Ang oras mo, talento mo, pagkakataon mo, impluwensya mo. Ginamit mo ba ito para sa Diyos o ibinaon mo, pinagpaliban o ginamit lang para sa sarili? Ikatlo, minahal mo ba ang maliliit hindi lang sa salita, hindi lang sa itsura, kundi sa gawa? Nakita ba ng buhay mo si Jesus sa mga wasak, sa mga nakalimutan, sa mga hindi pinapansin ng mundo? Kung ang sagot mo ay oo, ituloy mo lang. Manatili kang tapat, nasa tamang daan ka. Pero kung ang sagot mo ay hindi o kung tahimik ang puso mo ngayon, eto ang magandang balita. Tinatawag ka pa rin ni Jesus ngayon. Hindi para husgahan ka, kundi para mahalin ka. Hindi galit ang tawag niya. Habag, pag-ibig, paanyaya. Habang bukas pa ang pinto ng awa ng Diyos at habang humihinga ka pa, hindi pa huli ang lahat. Ibig sabihin nito may pagkakataon ka pa. Ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng kasalanan mo. Ang habag ng Diyos ay mas malakas kaysa lahat ng pagkakamali mo. At ang araw na ito pwedeng maging simula ng bagong sagot. Isang desisyon na hinding-hindi mo pagsisisihan kahit magpakailanman. Ngayon kung nakarating ka dito, ibig sabihin may isang bagay na malinaw. Hindi ito basta video lang. Parang may kumatok sa puso mo. Parang may humila sa isip mo na magsabi, "Teka, gusto kong ayusin ang buhay ko."
At kung nagdasal ka kanina o kahit hindi pa pero ramdam mong gusto mong lumapit kay Jesus, eto ang tanong, ano ang susunod? Kasi ang totoong pagbabago hindi nagtatapos sa amen. Doon pa lang talaga nagsisimula ang bagong direksyon ng buhay. Una, linawin natin ito. Kapag lumapit ka kay Jesus, hindi ibig sabihin bigla kang magiging perfect. Hindi biglang mawawala lahat ng problema mo. At hindi rin ibig sabihin na hindi ka na madadapa. Ang ibig sabihin nito, may bago ka ng Panginoon at may bago ka ng direksyon. Parang ganito. Kung dati ikaw ang driver ng buhay mo, ikaw ang nasusunod. Ngayon pinaupo mo si Jesus sa driver seat. Ikaw, pasahero na marunong ng magtiwala. 1. Huwag kang magulat kung may aftershock. May mga tao, after nilang lumapit kay Jesus, biglang makakaramdam ng guilt na parang bumabalik lahat ng nakaraan. Takot na baka hindi totoo to. Boses sa isip na hindi ka worthy. Normal yan. Pero tandaan, ang guilt minsan ginagamit para hilahin ka pabalik sa dating ikaw. Pero ang tawag ni Jesus ay hindi para durugin ka, para buuin ka. Kapag may bumubulong na wala ka ng pag-asa, sagutin mo ng simple. Kaya nga ako lumapit kay Jesus. Doon nagsisimula ang hope. 2. Gawing totoo sa daily life, hindi lang sa emotion. Minsan, madali tayong ma-move, naiiyak, nai-inspire. Pero after ng video, balik ulit sa normal. Kaya ang tanong, paano magiging tunay ang pananampalataya sa araw-araw? Ito ang praktikal. Araw-araw na maikling dasal. Kahit simple lang, hindi kailangan malalim. Kahit ganito, Panginoon, tulungan mo ako ngayon. Gabayan mo ako sa mga desisyon ko. Bigyan mo ako ng lakas umiwas sa mali. Ang mahalaga, consistent. Kahit short, kahit paulit-ulit. Kasi ang relasyon, lumalalim sa araw-araw na pag-uusap. Basahin ang Biblia kahit paunti-unti. Hindi mo kailangan tapusin agad ang buong Biblia. Start ka sa isang book na madaling sundan, yung may kwento at buhay ni Jesus. Tip para hindi ka ma-overwhelm. Isang chapter per day tapos isang tanong lang. Ano ang itinuturo nito sa akin ngayon? Hindi ito pa-quiz. Ito ay pagkain ng isip at puso. 3. Hanapin ng tamang circle. Isa sa pinakamabilis makapagpabalik sa dating buhay ay kapag mag-isa ka. Kaya kailangan mo ng taong mag-i-encourage, taong magpapaalala, taong sasabihin, tuloy mo lang. Hindi mo kailangan ng malaking group. Kahit 1 or 2 people lang na seryoso sa pananampalataya, malaking tulong na. At kung wala ka pang kakilala, okay lang. Ang mahalaga, huwag mong i-isolate ang sarili mo. 4. Alisin ang mga bagay na tahimik na sumisira. Hindi lahat ng kasalanan ay loud. May ibang tahimik pero grabe ang damage. Halimbawa, secret na galit, inggit, loss, panloloko na maliit lang. Bisyong paulit-ulit, pagsisinungaling na naging habit na. Ang problema, habang tumatagal, nagiging normal. At kapag normal na, hindi mo na napapansin na unti-unti ka ng kinakain. Kaya ito ang tanong na simple. Ano yung bagay sa buhay ko na alam kong ayaw ng Diyos pero pinapabayaan ko pa rin? Kapag may pumasok sa isip mo, malamang yun na yun. Ang solution hindi biglang hero mode. Ang solution ay honest na paglapit. Panginoon, ito yung hirap ako. Tulungan mo ako. 5. Matutong mag-sorry at magbago, hindi yung sorry lang. May dalawang klase ng sorry. Sorry na takot mahuli. Sorry na may tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, may kasunod na aksyon. Halimbawa, humingi ng tawad sa taong nasaktan mo, itigil ang ginagawa mong mali, mag-set ng boundaries, iwasan ng trigger, hindi para magpaka-perfect, kundi para ipakita na seryoso ka. 6. Ang paglago, hindi biglaan, parang training. Maraming tao ang sumusuko kasi ini-expect nila instant change. Pero ang totoo, ang spiritual life parang katawan. Kung gusto mong lumakas, hindi isang push-up lang. Kailangan routine. May araw na ganado ka, may araw na tamad ka, may araw na madadapa ka. Pero ang tanong, babawi ka ba? Kasi ang tapat hindi yung hindi nadadapa. Ang tapat yung bumabangon ulit. 7. Paano malalaman kung totoo ang pagbabago? Simple lang. Unti-unti mong mapapansin na iba na ang default ng puso mo. Dati mabilis kang magalit, ngayon mas mabilis kang kumalma. Dati wala kang pakialam, ngayon may bigat na sa konsensya mo. Dati puro sarili, ngayon naiisip mo na ang iba. Hindi ito biglang angel. Ito yung slow but real na pagbabago. At kung may mga araw na mahina ka, huwag mong isipin na wala na. Isipin mo, kailangan ko ulit lumapit. 8. Kung takot ka sa future, tandaan mo. Ito may iba. Lumalapit kay Jesus pero takot pa rin sa bukas.
Pero ito ang comfort, hindi mo kailangang ayusin lahat ng future ng sabay-sabay. One day at a time. Ngayon lang muna, piliin ang tama, iwasan ang mali, magdasal, magtiwala. Ang bukas darating din at pag dumating hindi ka na nag-iisa. 9. Pag-ibig na. Totoo, minsan tahimik. Hindi lahat ng kabutihan kailangan i-post. Hindi lahat ng tulong kailangan may audience. May mga pagkakataon na ang pinakatunay na pag-ibig ay pag-check ng isang tao na tahimik na depress. Pakikinig sa taong walang mapagsabihan. Paghingi ng tawad kahit ikaw ang may pride. Pag-share ng pagkain ng walang picture, pag-pray para sa taong hindi mo gusto. Yan yung mga bagay na hindi sikat pero malalim sa mata ng Diyos. 10. Isang simpleng challenge para sa iyo. Kung gusto mong gawing totoo ang lahat ng ito ang simple challenge. Sa susunod na 7 araw, bilangin mo talaga. Gawin mo ito. Everyday, isang short prayer. Everyday, isang chapter sa Biblia. One time this week, gumawa ng isang tahimik na kabutihan na walang makakaalam. One time this week, kausapin ng isang taong mapagkakatiwalaan. Sabihin mo, gusto kong lumapit kay Jesus. Tulungan mo ako. Hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan mo lang maging totoo.